Si Mang Elyon ay isang pedicab driver na nagdadrive ng kanyang lumang pedicab upang meron siyang pagkuhanan ng kanyang makakain sa araw-araw. Tumanda na lamang si Mang Elyon nang hindi man lamang nagkakaanak sapagkat maagang namatay ang kanyang asawa. At simula nang mamatay ang kanyang asawa ay natakot na muli siyang magmahal, kaya mas pinili na lamang niyang mamuhay na mag-isa. Sa loob ng 20 taon sa pagiging pedicab ni Mang Elyon at sa edad na 50 years old, ay pinagpapasalamat na lamang niya sa itaas na bihira lamang siyang magkasakit, lalo na't kakarampot lamang ang kanyang kinikita at wala rin siyang ipon. Wala siyang kamag-anak na mapupuntahan o malalapitan oras na siya ay magkasakit. Ayaw rin naman yan upang hindi nila pag-aralin ang kanilang anak. Kaya hanga si Mang Elyon kay Liam dahil kahit hirap sila sa buhay, ay nagtsatsaga pa rin siya na makapagtapos ng pag-aaral. Isang oras pa ang layo ni Liam mula sa eskwelahan at naaawa naman si Mang Elyon sa kalagayan ng binatilyo. Kaya pinasakay niya na ito sa pedicab at ihahatid niya sa eskwelahan dahil alam niya na kapag nagkaroon rin siya ng anak, ay meron ring mabuting tao na tutulong rito. Kaya gusto niyang makatulong kay Liam kahit na sa maliit na paraan. "Iho, sumakay ka na. Ihatid na kita sa eskwelahan mo," saad ni Manong Elyon habang nagdadrive ng kanyang pedicab. Tumingin si Liam sa kanya at sinabi, "Hindi na po, Manong. Wala po kasi akong pambayad sa inyo, kaya maglalakad na lamang po ako." "Naku, Liam, huwag mo nang isipin yun. Libre ko na ang pamasahe mo ngayon, kaya sumakay ka na at ako na ang maghahatid sa'yo." Hindi naman napigilan ni Liam na mapangiti at tinanong, "Talaga po ba?" "Oo, kaya sumakay ka na, Iho." "Maraming salamat po, Manong. Kapag may kailangan po kayo, sabihin niyo lang po kaagad sa akin ha, at tutulungan ko po kayo." Masayang wika ni Liam at sumakay. Hinatid na Elyon si Liam sa eskwelahan at masayang kumaway muna si Liam bago tuluyang pumasok sa loob ng school. Nakaramdam ng kaunting saya ang puso ni Manong Elyon nang makita niyang nakangiti si Liam sa kanya. Iniisip niya na kung nagkaanak sila ng kanyang yumaong asawa, ay baka malaki na rin ang kanyang anak. Naramdaman na lamang ni Elyon na tumutulo ang kanyang mga luha dahil naalala na naman niya ang kanyang namayapang asawa. Kaya agad niyang pinunasan ang kanyang mga luha at muling naghanap buhay upang meron siyang pambili ng ulam mamaya. Nang dumating na ang 6:00 ng hapon, ay umuwi na rin si Manong Elyon sa kanyang bahay at nagluto ng sardinas na kanyang pang-ulam. Pagkatapos kumain ay nagpahinga na rin siya dahil napagod siya sa kanyang pamamasada. Kinabukasan ay maagang nagmaneho ng pedicab si Manong Elyon at nakita niya si Liam na muling naglalakad. Kaya't inalok niya muli itong ihatid sa eskwelahan at sinabi naman ni Liam na magbabayad siya dahil meron siyang dalang pera na ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Sumakay kaagad si Liam at nang iaabot na niya ang kanyang pamasahe, ay kulang pala ang kanyang dalang pera. Naiya siya bigla kay Manong Elyon. Ngunit ang sabi nito sa kanya ay hindi niya na ito kailangang bayaran pa at mag-aral na lamang siya ng mabuti. Ngumiti naman si Liam at iniabot kay Elyon ang pera at ipinangako na babayaran niya ang kulang sa susunod. Wala namang nagawa si Manong Elyon kung hindi ang tanggapin na lamang ang pera dahil bigla na lamang umalis si Liam. Ayaw man niyang tanggapin na ang pera para may pambaon si Liam, pero ipinilit ng bata kaya hinayaan niya na lamang. Masaya sa loob ni Elyon ang nakakatulong siya sa bata dahil minsan na rin siyang nasa sitwasyon ni Liam noong bata pa siya. Nagsumikap siya hanggang makatapos ng high school. Nakikita ni Elyon ang kanyang sarili kay Liam na nagsusumikap na makatapos ng kolehiyo. Nang matapos na Elyon na ihatid si Liam sa eskwelahan, ay nagsimula na siyang mamasada upang kumita. Pagsapit ng 5:00 na naghahatid sundo siya ng mga estudyante, ay napansin niya si Liam, kaya isinabay na niya ang binatilyo. Napansin ni Elyon na umiiyak si Liam. "Sa mga magulang mo?" "Kasi po, Manong, kinausap ako ni Inay. Sinabi niya sa akin na hindi na po nila ako kayang pag-aralin. Kinausap ako ni Inay at Itay na kung pwede daw po muna akong tumigil na mag-aral. Ayaw ko naman pong tumigil lalo na't pangarap ko pong maging doktor.
kaya gusto ko pong makapagtapos ng pag-aaral. Kaso mukhang iba po ang magiging takbo ng buhay ko kasi hindi na ako kayang paaralin ng mga magulang ko. Halos maiyak-iyak na paliwanag ni Liam. Nakaramdam ng kaunting kirot sa puso si Elyon nang marinig niya ang istorya ng bata. Naawa siya rito dahil hindi niya lubos maisip na sobrang nahihirapan na pala si Liam. Alam niya sa kanyang sarili na sobrang sipag ng batang ito na mag-aral, kaya gusto niya itong tulungan. Ganito na lang, iho. Kung gusto mo, ililibre na lamang kita ng pamasahe tuwing Lunes hanggang Biyernes. Balikan yon. Tapos tuwing Sabado at Linggo, ay gamitin mo itong pedicab ko. At lahat ng kikitain mo tuwing hapon ay sa'yo na. Gusto mo ba yon? Tanong ni Elyon sa kanya, dahil gusto lamang niyang makatulong sa binatilyo. Talaga po, Manong? Oo, basta't magsipag ka lang na mag-aral ha. Nakangiting wika ni Mang Elyon. Hindi na napigilan pa ni Liam na yakapin si Mang Elyon dahil sa tuwang kanyang nararamdaman sapagkat malaking tulong para sa kanya ang iniaalok na trabaho ni Mang Elyon. At ang paghatid sa araw-araw sa school ay malaking tulong na rin iyon. Tatanawin ng malaking utang na loob ni Liam ang tulong na ibinibigay sa kanya ng matanda. Sa mga sumunod na araw, ay hinahatid sundo ni Mang Elyon sa eskwela nitong si Liam. At tuwing kailangan ng tulong ni Elyon sa bahay niya, ay laging naroon si Liam upang tulungan si Elyon. Sobrang naging malapit ni Liam kay Elyon. Dahil kung minsan ay binibigyan pa niya ng baon ng binatilyo. Dahil minsan ay pumapasok ito ng walang laman ng tiyan. At naaawa naman si Mang Elyon para sa bata. Kaya kahit papaano ay nagbibigay siya ng kaunti rito. Lalo na, at wala naman siyang ibang pinagkakagastusan bukod sa kanyang sarili. Hindi may paliwanag ni Elyon ang kanyang nararamdaman simula nang dumating sa kanyang buhay si Liam. Para siyang nabuhay ng dugo na matagal nang namatay sa loob niya. Iniisip niya na dahil na rin siguro ay wala siyang anak, kaya nung dumating sa buhay niya si Liam, ay para na rin siyang nagkaroon ng anak. Lalo na't mag-isa lamang siya sa buhay. At hindi na naiisip pa na mag-asawa nang mamatay ang kanyang asawa. Masaya sa Elyon sa kanyang ginagawang pagtulong sa binatilyo. Alam niya na maliit lamang ang bagay na iyon, pero para kay Liam ay napakalaking bagay na ito. Sobra ring nagpapasalamat ang mga magulang ni Liam sa kanya. Dahil kay Elyon ay pwedeng ipagpatuloy ni Liam ang kanyang pag-aaral. Magaan lang sa loob ni Elyon na nakakatulong siya sa kanyang kapwa, na hindi siya humingi ng kahit na anong kapalit. Kamusta ang pag-aaral mo, Liam? Tanong ni Manong Elyon sa kanya, habang pauwi silang dalawa. Okay lang naman po, Manong. Maraming salamat nga po pala sa lahat ng naging tulong niyo sa akin, ha. Kung hindi po dahil sa inyo, ay baka tumigil na po ako sa pag-aaral. Buti na lamang po ay nakatagpo po ako ng mabuting tao na gaya niyo. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa lahat ng naging tulong niyo sa akin. Pagpapasalamat ni Liam, lalo na dahil kay Elyon, kung bakit hindi siya napatigil sa pag-aaral. Ano ka ba, Liam? Kung hindi rin dahil sa pagsisikap mong mag-aral, ay hindi mo mararating ang lahat ng pangarap mo. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin, iho. Nakita ko lamang na gusto mo talagang makapagtapos, kaya tumutulong ako sa abot ng aking makakaya. Kaya mag-aral ka ng mabuti, Liam, ha? Para kapag ikaw naman ang nagkaanak, hindi nila maranasan ng ganitong mga bagay, ha? Opo, Manong. Gagawin ko po ang lahat para makapagtapos po ako sa kolehiyo. Kahit na mahirap po ang buhay, ay mas lalo ko pong pagsisikapan. Lahat ng mga bagay na gusto kong makamit. Kaya magsusumika pa po ako lalo upang matupad ang mga pangarap ko. Lalo na po na maging doktor. Nakangiting wika ni Liam. Mabuti yan, iho. Natuwa naman si Mang Elyon sa kanyang mga narinig mula kay Liam. Alam niya sa kanyang sarili na hindi siya nagkamali na tinulungan na bata, kahit sa maliit na paraan lamang. Dahil nakikita niya kung paanong magsumikap itong si Liam. At balang araw, matutupad ng batang ito ang kanyang mga pangarap. Nang maihatid ni Elyon si Liam sa kanila, ay inabutan niya ng kaunting barya ito, pangbaon niya kinabukasan. Nagpasalamat naman si Liam at nagpaalam na. Dumiretso nang umuwi si Elyon sa kanyang bahay at nagpahinga. Sa mga lumipas na mga araw, ay ganoon pa rin ang setup nila ni Liam. Hanggang lumipas ang ilang buwan at nagkaroon ng magandang trabaho ang tatay ni Liam sa kabilang probinsya. Kaya't kinakailangan nilang buong pamilya na lumipat upang magkasakasama sila.
Ayaw sanang sumama ni Liam dahil naging pangalawang ama na sa kanya si Elyon. Pero kinakailangan dahil iyon ang nais ng kanyang mga magulang. Naging emosyonal ang pag-alis ni Liam dahil tinuring na niyang pangalawang ama itong si Mang Elyon. Nagpapasalamat si Liam sa lahat ng naitulong sa kanya ni Mang Elyon at ipinangako na hindi nito makakalimutan ang naging kabutihan sa kanya ng matanda. Masakit man sa parte ni Mang Elyon na makita na umalis ang bata na itinuring na niyang parang kanyang anak, ngunit wala siyang magawa. Lalo na alam niya na maganda na ang trabaho ng tatay ni Liam sa kabilang probinsya. Masaya siya para kay Liam, lalo na at hindi na magiging mahirap ang sitwasyon nito sa pag-aaral. Sa pag-alis ni Liam sa kanyang buhay, ay bumalik sa dati na lamang na buhay si Mang Elyon. Pagkatapos niyang mamasada ng pedicab, ay nagpapahinga na siya sa kanyang bahay. Lumipas ang 20 taon. 70 years old na si Manong Elyon. Pero patuloy pa rin siya sa pagmamaneho ng kanyang pedicab. Matanda na siya at mahina na. Pero kailangan niya itong gawin dahil wala naman siyang aasahan bukod sa kanyang sarili. Dahil wala naman siyang ibang pamilya. Hindi rin siya nakaipon sapagkat mahilig siyang tumulong sa mga kapwa niyang mahirap rin. Lalo na sa mga batang nakikita niyang nahihirapan sa buhay. Kaya naman kapag hindi siya namasada, ay talaga namang wala siyang kakainin. Kaya kahit nahihirapan na si Mang Elyon, ay patuloy pa rin siyang nagtatrabaho. Hanggang sa dumating sa punto na nagkaroon ng malubhang sakit ang matanda at nag-collapse sa gitna ng kalsada. Merong mga mabuting tao na tinakbo siya sa ospital at doon niya nalaman ang kanyang malubhang sakit. Gusto sana niyang umalis dahil wala siyang pambayad, pero hindi siya pinapayagan ng ospital na umalis, lalo na't malubha ang kanyang karamdaman. Walang lakas si Manong Elyon upang lumaban sa mga staff ng ospital. Kahit na natili siya sa ospital at saka na niya iisipin ang kanyang mga bayarin. Sinubukan ni Manong Elyon na tawagan ang kanyang mga kumpare upang humingi lamang ng kahit na konting tulong dahil hindi niya alam kung paano niya mababayaran ang kanyang mga magiging bills. Kaya naisipan niyang mangutang at lumapit sa lahat ng kanyang mga kakilala, lalo na wala naman siyang mga kamag-anak na malalapitan. Nakautang ng maliit na halaga si Manong Elyon, pero hindi pa rin iyon sasapat sa kinakailangan niyang pera para sa kanyang pangpa-opera. Naiiyak na lamang ang matanda sa kanyang sarili, dahil iniisip niya na sana man lang ay nagkaroon siya ng kahit na isang anak na napagtapos niya ng pag-aaral sa kolehiyo, para kahit kaunti ay may makatulong man lamang sa kanyang mga gastusin, lalo na kapag kailangan niya. Ngayon ay mag-isa lamang siya sa buhay at nahihirapan pa siyang makahingi ng tulong sa mga taong kakilala niya dahil pare-parehas lang naman silang mga walang mga pera. Kaya hindi na alam ni Manong Elyon kung saan pa siya kukuha ng pera na pang-pa-opera sa kanya upang siya'y gumaling. Iniisip na lamang ng matanda na kung sakali man ay hindi na siya gumaling, ay at least ay makikita niya na ang kanyang yumaong asawa. Hindi naman na masakit sa kanya ang mawala siya sa mundo, lalo na't wala naman siyang maiiwan. Ang panalangin na lamang niya sa itaas ay sana ikuhain siya ng hindi nakakaramdam ng sakit. Sa kabilang banda, si Liam ay isang ganap na doktor at nalaman niya ang sitwasyon ni Manong Elyon. Agad niyang nakilala ang matanda at nakita ang sitwasyon nito. Wala itong pambayad ng hospital bills at wala rin itong pampa-opera. Malala na ang sakit ng matanda. Kaya nagpa siya si Liam na siya na mismo ang mag-oopera kay Manong Elyon at siya na rin ang ipinalipat niya si Manong Elyon sa private room upang ito'y makapagpahinga ng maayos. Ilang araw, nang magising si Manong Elyon, ay napansin niya na naoperahan na siya at inilipat siya sa isang private room sa ospital na iyon. Agad sana siyang tatayo upang tanungin sa labas kung ano ang nangyari, lalo na't wala pa naman siyang pambayad sa operasyon. Pero ang sakit mula sa tahi sa bagong opera sa kanya ang siyang nangingibabaw, kung kaya't hindi na siya nakatayo pa. Agad siyang tinulungan ng nurse na nakakita sa kanya at siya'y inalalayan na makahiga. "Sandali lang, nurse. Bakit ako narito? Wala naman akong pambayad sa kwartong ito. Saka hindi pa ako nakakabayad sa operation fee. Bakit inoperahan na nila ako?" Sunod na tanong ni Manong Elyon. Lalo siyang na-stress sa kanyang gagawin.
Iniisip niya kung papaano siyang makakabayad. Nahihirapan si Manong Elyon na solusyonan ang kanyang problema. Lalo na't hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pera. Hindi rin ganoon kalaki ang perang naipon niya mula sa mga nagbigay sa kanya at mula sa mga nautang niya sa kanyang mga kapitbahay. Kaya hindi niya alam kung papaano niyang babayaran ang hospital bills niya. Magpahinga na lamang po muna kayo dyan, tatay, upang gumaling po kayo. Hindi niyo na po kailangang isipin ang hospital bills niyo dahil bayad na po itong lahat. Saad ng nurse at umalis na. Hindi makapaniwala si Manong Elyon sa kanyang narinig. Nabayad na ang lahat ng kanyang mga babayaran. Kaya naman sinaktan niya ang kanyang sarili. Katunayan na hindi ito isang panaginip. Ngunit hindi niya alam kung sino ang nagbayad sa kanyang mga hospital bills. Lalo na wala naman siyang kakilala na tao na mayaman upang bayaran ang lahat ng nagastos sa kanyang naging operasyon. Habang malalim na nag-iisip si Manong Elyon, ay pumasok si Liam sa loob ng kanyang silid upang kamustahin ang kanyang pakiramdam. Kamusta na po ang pakiramdam niyo, Manong? Nakangiting tanong ni Liam, ngunit hindi kaagad siya nakilala ng matanda. Okay naman ho ako, Doc. Pero Doc, wala po akong pambayad sa inyo. Kaya pasensya na po kung hindi ko po kayo mababayaran kaagad. Nahihiyang saad ni Manong Elyon. Hindi niyo na po ba ako nakikilala, Manong Elyon? Tanong ni Liam at nakangiti. Tumingin si Mang Elyon kay Liam at sinabing, Liam? Liam, ikaw na ba yan? Opo, Manong Elyon. Ako nga po ito. Opisyal na po akong naging doktor. Napakalaki na ng pinagbago mo, Liam. Noong huling kita ko sa iyo noon payat ka pa. At hindi pa ganyan ang itsura mo. Opo, Manong Elyon. Ang tagal na panahon na po kasi noon. Noong nalaman ko po na pasyente ko po kayo rito, ay kaagad ko pong kinuha ang mga files nyo. At ako na po mismo ang nag-opera sa inyo. Huwag po kayong mag-alala, Manong. Wala na po kayong dapat na alalahanin dahil bayad na po ang lahat ng medical bills nyo. Ang dapat na lamang po ninyong gawin ngayon ay ang magpahinga at pagpalakas. Kaya po magpahinga po kayo ng maputi, ha? Saad ni Liam. Liam, salamat. Maraming salamat sa iyo. Naiiyak na sabi ni Manong Elyon. Hindi na napigilan ni Mang Elyon ang kanyang sarili na umiyak. Dahil sa tagal na hindi nila nagkita ni Liam, ay hindi pa rin pala siya nito nakakalimutan. Hindi maintindihan ni Manong Elyon ang kanyang dapat na maramdaman. Dahil hindi niya inaasahan na ang batang nililibre niya noon ng pamasahe sa kanyang pedicab at binibigyan ng barya tuwing papasok sa eskwelahan, ay isa na pala ngayong doktor. At ito rin pala ang taong tutulong sa kanya sa panahon ng pinakakinakailangan niya. Sobrang unexpected ito para kay Manong Elyon. Hindi siya makapaniwala sa lahat ng nangyari. Sa ilang linggo na nagtagal si Mang Elyon sa loob ng ospital, ay palagi siyang dinadalhan ng prutas at pagkain ni Liam. Binibilhan rin siya ng gamot ng binata na dapat niyang inumin upang maghilom kaagad ang kanyang mga sugat at magdire-diretso na ang kanyang paggaling. Sobrang inaalagaan siya ni Liam at hindi siya pinalabas hanggang sa tuluyan na nga siyang gumaling. Nang makalabas na nga siya ng ospital, hindi inaasahan ni Manong Elyon na pasasakayan siya ni Liam sa kanyang sasakyan. Sinabi ni Elyon kay Liam kung saan siya tumitira. Ngunit sinama siya ni Liam sa mansyon nito. Sobrang nabigla si Manong Elyon nang marinig na simula ngayon ay doon na ito titira kapiling ng binata. Sobrang ganda ng naging trato ni Liam sa kanya at parang naging magulang na ang turing dito sa kanya. Lalo na at alam nila na matanda na si Mang Elyon at mag-isa na lamang sa buhay. Gusto ni Liam na suklian ang lahat ng naitulong sa kanya ng matanda. Kahit napagpasya niya na doon na lamang patirahin si Manong Elyon sa kanila. Ito ang tanging paraan ng pasasalamat ni Liam sa lahat ng naging tulong sa kanya ni Manong Elyon noong bata pa siya. Binilhan niya ng mga bagong damit si Mang Elyon at binigyan ng sariling kwarto. Nagsimulang mamuhay ng komportable si Mang Elyon kasama ang pamilya ni Liam. Sobrang nagpapasalamat si Elyon sa pagkupkup dito sa kanya. Kahit na hindi naman siya humihingi ng kahit na anong kapalit sa pagtulong niya noon sa binata. Masaya ang naging buhay ni Mang Elyon. Habang nasa poder ni Liam, ay doon niya muling naranasan ang pagmamahal ng isang pamilya. Dahil bilang matanda na mag-isa na lamang sa buhay, nahihirapan na siya. Pero salamat na lamang sapagkat tinutulungan siya at inaalagaan nitong si Liam. Naramdaman ni Manong Elyon mula kay Liam ang pagmamahal ng isang anak sa kanyang magulang.
Bilang pasasalamat naman ni Manong Elyon sa pagpapatira sa kanya, siya na ang nag-aalaga ng mga halaman nitong si Liam at nagpapaganda ng garden nito, na siya namang nakakatulong rin sa matanda sapagkat nalilibang siya sa araw-araw. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Isa na nga riyan ay ang patungkol sa pagtulong, na kung meron naman tayong matutulong sa ating kapwa, gawin natin ito nang walang hinihintay na kapalit. Dahil darating ang araw, kapag tayo naman ang nangangailangan, maaaring meron ring tumulong sa atin nang hindi natin inaasahan.